Yes, sir. Pero si boss ko lang... Sandali muna. Magkano ang sinasahod niyan? 20 pesos kada araw? Ibigyan po ni boss ko ng allowance niya po, sir. Magkano ang allowance sa palagay mo? Hindi allowance, nagtatrabaho yan bilang empleyado. Buo, 24/7. Anong binibigyan lang? Ano yan? Limos? Minsan hindi pa po nila pinapakain, sir. Ay, po. Nakakulong lang po sa kwarto niya. Hinahatiran pa po namin siya ng pagkain niya, sir. Stella, narinig mo ba ang sinasabi rito? Hinahatiran pa ng pagkain, kumisan minalulputan nyo? Anong gusto niyang gawin dito? Mamatay na lang? Malilintikan kayo pag nakaabot sa National Council on Disability Affairs. Papasok na rito ang lokal na pamahalaan. Kami mismo magsasabi sa inyo. Nais lang po sana naming ireklamo ang aming amo na si Victoria Fonda at ang kanya pong kapatid na si Tito Domingo upang mabigyang hustisya po ang pagmamalupit po sa aming tiyuhin na si None Antonio po sa kadahilanang siya po ay laging sinusuntok po ng aming katrabaho at minsan po nagsumbong po siya sa amin na pinasuntok din daw po siya ng kapatid po ng aming amo. At ang huling sumbong din po niya sa amin, sir, sinuntok din daw po siya ng bagong staff lang din po sa hotel at pinapanood lang daw po siya ng supervisor po namin at ang receptionist po namin porque ganun po ang kalagayan ng aming tiyuhin, isip bata po. At sa loob ng halos 8 taon po, hindi po sinasahuran ng aking tito. At nung ayayin na po namin umuwi sa aming bahay ang aming tito, hindi po pumayag ang aming amo dahil po malaking katulungan daw po siya sa hotel po. Tanya ti kinwada ka niya. Sulong. Tinumpada ka? Sulong. Sulong? Sinuntok ka na naman? Uy. Ijay. Ay kung dyan ako, Ijay. Isa ko. Tumboy na, nagbuhay na. Tumboy. Tomboy? Uy. Bubuyawan na ka? Uy. Nalala. Ijay. Pinapanood ka? Sinabi sa'yo, tirahin ka? Uy. Sino tinang iba ka? Nala. Natilala daw. Nabuya. Ano ito? Kanaya. Ano dua? Hindi ka matulog damdaman. Kanutan. Ano ito? Ano mo na tao? Pag dinanog na kang raya. Ano mo? Kahit mo gawin. Kahit mo gawin. Una. Rapay. Kung tayo, ano na? Kung kyola. Bugbugod ka man ang gagawin. Kaya kakausapin natin sa telepono si Norilyn Antonio, yung pamangkin ni Nonit. Nakita mo bang sinasaktan talaga ng amot kasabahan ninyo sa trabaho dyan nung ikaw nagtatrabaho pa sa hotel? Hindi po, sir. Nagsusumbong lang po siya sa amin, sir, at umiiyak po. Para siyang batang 45 years old na siya pero umiiyak siya pag nagsusumbong siya. Opo, sir. Opo. Paano siya nagsusumbong sa inyo? Sinasabi po niya sa amin, sir, tuwing na pag sinuntok po siya, sir, pumupunta po siya sa kwarto po namin tapos umiiyak, nagsusumbong po. Sabi niya po, gusto niya raw po sumama sa amin pag uwi po. Bakit parang gano'n na lang siya tratuhin na parang bata? May nag-check ba rito kung ang status nitong si Nonit? Dapat may ID siya ng PWD para maprotektahan siya, hindi siya maabuso. Kasi yung mga tao nag-i-employ ng PWD, inaalagaan sila, hindi sila pwedeng abusuduhin. Hindi sila pwedeng pagsamantalahan sa kanilang kapansanan. Yun ang una. Wala ba siyang ID ng PWD? Wala po, sir. So, ang gusto mo lamang dito ay mapauwi ito. Makasama ninyo. Opo, sir. Okay, sige. Diyan ka lang muna. Tatawagan muna natin tong Assistant Social Welfare and Development Officer ng Tugigaraw para ma-report natin to yung kaso ng iyong sinasabi mong tiyuhin, ano? Kaya makakausap natin yung Assistant Social Welfare and Development Officer, si Maria Teresingson. From the City Social Welfare of LGU Tuguegarao. Okay, ma'am, lalapit sana kami sa inyo, ma'am, para hingi ng tulong, ma'am. Ano? Una, may nagtatrabaho ho sa hotel ng Villa Victoria Hotel na ang pangalan Nonit Antonio. Isa ho siyang person with disability delayed sa pag-iisip, 45 years old. Nag-aalala ho mga kanyang mga pamangkin na umalis na sa trabaho kasi lagi raw ho nasasaktan, nasusuntok at nagsusumbong. Ayaw siyang paalisin ng may-ari.
at gustong maiwan lang dahil nakakapagtrabaho raw. Pero ang sweldo ata, ma'am, parang hindi binibigay ng tama. So, sa parting hong ito, being social welfare ho kayo, di ho ba protektado ng ating pamahalaan yung mga taong may kapansanan? At dapat nakarehistro yan. Gusto lang ho namin paabot sa inyo, ma'am, kung hindi ho siya registered as PWD, kaya na pagsasamantalahan. Kasi alam naman natin, ma'am, pag ang isang person with disability nagtatrabaho sa mga tanggapan, binibigyan sila ng, kumbaga, encouragement, special consideration. Ang problema ho, ma'am, sinasampal, sinasaktan, nagsusumbong ho siya ng parang bata. At ang sweldo raw, ma'am, ay inabutan lang ng 20 pesos. Kaya na pagsasamantalahan. Ma'am, pwede ho bang i-check ninyo, welfare check na lang ho to? Hanapin niyo ho sa sinasabing hotel, itong individual na to, nakakaawa naman. Importante ho dito, ma'am, dapat parehistro niyo ho muna para hindi mapagsamantalahan na tama ho kanyang sinasahod at hindi ho siya basta-basta sinasaktan. Ma'am, pwede ho bang daanan niyo to bukas pagkatapos mag-usap tayo the next day? Okay, sige sir. I'll get in touch to you by tomorrow. Okay, ma'am, importante na... Update you po. Okay. Ganito, ma'am, nakaabot na ho sa inyo. Alam niyo ho kung anong hotel? Yes, yan. Malapit lang dito sa may Victoria Lodge. Yes. Ma'am Singson? Yes po, sir. Okay. Siguro ganito, bisitahin nyo na lang, kasi hindi siya pwedeng tumawag sa telepono. Tsaka isa pa, hinihigpitan siya kasi napagsasamantalahan sa kanyang kapansanan. Sir, I will update you. You give us time till mga lunch time. Okay, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do, in-depth interview and assessment para natin yung po. Thank you, ma'am. Makausap si Nonit. Sige. Thank you. Thank you so much, ma'am. Tatawag na lang ho kami sa inyo. Bibigyan namin ng details dyan, okay? Thank you, ma'am. Siguro mas maganda, tawagan nga natin tong lintek na hotel na to. Victoria Conda ang may-ari ng hotel. Victoria Hotel, good afternoon. Good afternoon. Ma'am, si Victoria Conda ho ba may-ari ng hotel natin dyan? Apo. Pwede ho ba makausap, ma'am? Sino po sila, sir? Si Ben Tulfo, ma'am, sa Maynila, sa People's Television Network. Pero wala po siya, sir. Bakit po? Sino pong kausap natin, ma'am? Yung po, sir, yung... Anong pangalan niyo, ma'am? Sel. May pangalan ho ba kayo? May apelyido ba kayo, Shell? Apo. Anong apelyido niyo? Sel Tambawan. Sel Tambawan. Ako si Ben Tulfo, si Bitag. Apo, bakit po? Okay. Tatanong ko lang sa iyo, sasagutin mo lang ko o hindi. May empleyado ba kayong nagngangalang, ito'y Nonit Antonio riyan sa inyong hotel? Nonit? Oo. Yung 45 anyos na person with disability. Apo, bakit po? Kamag-anak po nila, sir. Kamag-anak nino? Ni Victoria. Paano niya naging kamag-anak si Nonit? Bali yung tatay niya sa si Madam, first degree cousin. First degree? Apo. Parang first cousin? Apo. So sa makatuwid, pamangkin niya to si Nonit Antonio? Apo. Ma'am, nakaabot sa amin na siya raw ho'y sinasaktan, nasasampal, nagugulpe na mga tao dyan at may isang kapatid na may-ari ata. Nakaabot ho, hindi maganda. In particular, itong si Tito Domingo. Sino ho si Tito Domingo? Bali, kapatid po nung may-ari, sir. Totoo ba nasasaktan ito kasi nagsumbong na ho sa amin dito na nakaabot na ang isang may kapansanan o PWD hindi pwedeng saktan? Hindi po, sir. Bakit mo nasabing hindi? Sir, hindi naman siya sinasaktan. So, anong ginagawa? Himinamasahe lang? Hindi naman po. Bakit mo nasasabi? Pinagtatakpan mo ba? Ibig mo sabihin, sinungaling to video? Sinungaling yung kamag-anak din ito? Na gusto siyang paalisin na dyan, i-rescue? Hindi naman po, sir, So, ibig mo sabihin, hindi totoo yung sumbong? Hindi po. Ganito. Noraline, nandiyan ka ba sa linya? Hello po. Okay, kausapin mo kausap ko ang pangalan Zel Tambawan. Kilala mo ba to? Opo, sir, opo. Kausapin mo at sabihin mo sa kanya kasi sinasabi niya hindi siya naniniwala, sinungaling daw. Parang lumalabas, gumagawa tayo ng kwento. Sabihin mo kung ano ang inyong nasaksihan, kung paano magsumbong ang inyong tiyuhin sa inyo.
Opo, sir. Hello? Paano mo sinabi na hindi sinasaktan si Uncle Nonit? Araw-araw kang tinitignan mo pang araw siya nung sinuntok ni Ryan eh. Nakatayo ka nga lang daw eh. Pati si Ate Lala, yung supervisor natin, nandun din siya. Zel Tambawan, sagutin mo ang sinasabi ni Norlin. Yes, hello, good afternoon. Sino tong kinakausap namin? Hello, good afternoon sa Ben Tulfo sa People's Television Network. Sinong kausap namin, ma'am? Sir? Sino tong kausap ko? Sir, si Estela Peredo po ito, sir. Stella Peredo, ikaw supervisor ng Villa Victoria Hotel, tama? Yes, sir. Okay. Meron ho ba kayong empleyado riyan na ang pangalan ay Nonit Antonio? Meron po, sir. Nakikita mo ba, Stella Peredo, na sinasaktan to, sinasampal, pinagbubuhatan ng kamay? Hindi ko po, sir, nakikita kasi nagro-roving po. Hindi mo nakikita. Aha, so hindi mo nakikita. Opo. Okay. Norlin, sagutin mo. Paano hindi mo nakita, ate? Sabi nga sa akin ng Uncle Nonit na pinapanood mo nga lang daw siya nung sinuntok ni Ryan eh. Naguhugas daw sila ng plato noon. Nakita wala ako nung nagsuntukan silang dalawa, ading. May video pa nga siya sa akin, ate. Tapos sabi pa ni Ate Baby, nandun din daw kayo. Ni Lola Baby, sinabi niya rin daw na nakaupo lang daw kayo dun sa mesa noon. Saan mesa? Wala ako, Neng. Nakikita mo naman ako na wala ako dun sa nung nagsuntukan silang dalawa. Kung hindi ko naman makikita noon kasi night duty ako. Ginising lang ako ng Uncle Nonit ko dati na tulog ako. Night duty ako. Tapos gigisingin niya ako, umiiyak siya. Hindi ko naman Nagsumbong nakikita siya. pag nandun ako, inaano ko yun, pero hindi ko nakita, ading. Paano ko naman nakikita? Nakikita mo naman ako na hindi ako palagi dito sa hotel, di ba? Alam mo rin natin na sinasaktan si Uncle Nonit eh. Sabihin mo na lang kung sino nag-ano sa'yo na sinasaktan siya. Ako, hindi ko nakikita na sinasaktan kasi hindi ko naman nakikita. Doon sa kusina. Okay, ganito na lang. Stella? Sir? Huwag natin tratuhin si Nonit Antonio na parang paslit o bata. Although bata ang kanyang pag-iisip, pero may karapatan yan sa ilalim ng sinasabing National Council on Disability Affairs. Dapat nakarehistro yan. Pag nagtatrabaho sa inyo, may certified identification yan, registered yan, para hindi nyo pwedeng pagsamantalan. Magkano ang binabayad ninyo kay Nonit Antonio kung magtrabaho 24/7 dyan sa lintek na hotel ninyo? Pakilinaw lang sa akin. Bisor ka, hindi ba? Yes, sir. Pero si boss ko Sandali muna. Magkano ang sinasahod niyan? 20 pesos? Ibigyan po ni boss ko ng allowance niya po, sir. Magkano ang allowance sa palagay mo? Hindi allowance, nagtatrabaho yan bilang empleyado. Buo, 24/7. Anong binibigyan lang? Ano yan? Limos? Protektado yan ng gobyerno. Di mo ba alam? Malilintikan kayo pag nakaabot sa National Council on Disability Affairs. Papasok na rito ang lokal na pamahalaan. Kami mismo magsasabi sa inyo. Marami na kayong pagsasamantalak. Naintindihan niyo ba ako? Kaya ako sinasabi ko sa iyo, nagsisinungaling ka ba? Nagsasabi ka ng totoo. Kasi galit kami sa mga taong may kapansanan, PWD, na sinasaktan niyo pa. Tapos sasabihin mo, wala kang nakikita. Ano kaya pag nilagay kita sa polygraph test na sinasabi mo, hindi mo nakikita? At paano pag nalaman ko, lumalabas sa polygraph test, nagsisinungaling ka? Anong gagawin ko sa iyo? Sagot, Stella. Si Nonit Antonio may kapansanan sa pag-iisip. Kung magtrabaho, walang regular na sahod, inaabot-abutan lang ng kanyang tiyahin. Ikaw, alam mo yan. Pero ito pag nag-isip parang bata. Pakita nga natin ang video rito kung paano para marinig nito. Pakita natin. Laksan yung video na to para marinig. Sige. Sulong? Sinuntok ka na naman? Uy! Injay. Kung dyan mo, Jai. Isa ko? Tumboy, nagbuhay na. Basta tumboy. Tomboy? Uy! Bubuyawan na ka? Uy! Nala! Ano Jai? Pinapanood ka? Sinabi sa'yo, tirahin ka? Uy! Sino tinang iba ka? Nala! Natilala daw. Nagbuya! Ano ito? Kanaya! Ano diba? Hindi ka matulog damdaman. Kanutan! Ano ito? Ano mga tao? Pag dinanog na kang raya, Ano mo? kahit mo gawin. Kahit mo gawin. Una, rapay. Kung tayo, ano na? Kung kyola. Bugbugod ka man ang kagawin. Narinig mo ba yung sinasabi nitong si Nonit nasa video? Opo, sir. Narinig. Nakikita mo. Ano sasabihin mo ngayon? Hindi ka ba mapapamura? Sasabihin ko sa'yo, nagsisinungaling kaya yung taong inosente?
Kung hindi mo nakikita, naniniwala ka bang sinasaktan to o nagbubulag-bulagan ka? Sagot nga sa akin dito. Sir, pag binubugbog siguro, sir, hindi ko naman sa sir naaaktuhan. Okay, sir, sige. binubugbog. So, hindi mo naaktuhan. Sir, nabanggit lang po nila, sir, sa akin. Sa palagay mo kaya sa nangyayari sa kanya, nangyayari kayong pagbubugbog ng kanyang mga kasamahan at ang tiyuhin nito? May pupunta riyan bukas ng mga taga-lokal na pamahalaan para tingnan ang kalagayan nitong si Nonit Antonio. Ikaw, tanong ko sa'yo, nakarehistro ba itong si Nonit Antonio? May ID ba siya na siya ay isang PWD? Wala po, sir. Ilang taon nagtatrabaho sa inyo? Nagtatrabaho. Mag-5 na po siya, sir. Si Nonit ba nakatikim ng bakasyon simula ng 5 taon siya nagtatrabaho dyan sa hotel na sinasabi kamag-anak niya, tita niya? Wala po, sir. Wala po. Kahit isang araw lang po, wala, sir. So talagang ginagawa siyang alipin na magtrabaho 24/7, parang hayop tratuhin, sinasaktan, gano'n ang Sir, ibig- minsan hindi pa po nila pinapakain, sir. Ay, Nakakulong lang po sa kwarto niya. nakita mo to? Nasaksihan mo to, Norlene? Opo, sir. Hinahatiran pa po namin siya ng pagkain niya, sir. Stella Peredo, narinig mo ba ang sinasabi rito? Hinahatiran pa ng pagkain, kumisan minalulputan nyo? Anong gusto niyang gawin dito? Mamatay na lang? Pag napagalitan po, sir, Natural. nagkukulong na po siya sa... Natural, nasasaktan eh. Ikaw man pagalitan ko ngayon, tingnan natin eh, kung makatikim ka ng siguro, hagupit ko. Kaya lang ikaw, hindi ka PWD. May utak ka. Itong dito, medyo ginawa ng Diyos yan, huwag natin pagsamantalahan. Ang mahalaga rito, makatao tayo sa mga taong may kapansanan. Yun lang ibig kong sabihin. Naintindihan mo ba kami dito, Stella? Yes, sir, naintindihan ko po. Kung minsan ba naaawa ka riyan kay Nonit? O, sir, kahit kausapin niyo po siya, sir, na ano din kami, sinasabihan din namin. Oo, Pinapakain, sir, namin si Nonit. Hindi namin, sir, inaano. bakit itong kanyang yung kanyang pamangkin ang nagdadala na ng pagkain kasi kung minsan nagkukulong na lang. Alam mo, 5 taon na yan nagtatrabaho, hindi nakatikim ng bakasyon, 24/7, nasasaktan, pinagsasamantalahan, nasasampal, sinusuntok, pinagbubuhatan ninyong kamay. Sino ba naman ganang magkakain yan? Hindi naman kahit na nga hayop pag sinaktan mo, lalayo sa'yo. Tao pa kaya? Naintindihan mo bang ibig kong sabihin dito? Stella? Anong gagawin mo? Sasabihin mo sa amo mo? Sasabihan ko po si boss, sir, na tumawag. Sino ang boss mo? Si Ma'am Victoria Conda po, sir. Pakisabi kay Victoria Conda, si Ben Tulfo, El Tigre ang tumawag. Pakisabi kay Victoria, yung kanyang hotel na yan, katas ng pang-aapi, katas ng pananakit, katas ng ito'y hindi lang dyan, pagsasamantala sa may mga kapansanan. Kung gusto niyo siyang pagtrabahuin, bigyan niyo ng day off. Bigyan niyo ng tamang sweldo. Huwag niyong saktan. Tratuhin niyo yung empleyado, special nga lang, basta nakakatulong, pero hindi pinagsasamantalahan kahit nakadugo. Pakisabi na lang doon sa may-ari. Sige po, sir. Mabuti naman. Sige. Salamat sa iyong pakikinig, ha. Sana ang pakinig mo rito sa akin, didikdik mo sa kokote ng amo mo na may buisit na rin ako rito dahil nakita ko ng video. O ngayon, kay Norlene. Norlene? Hello po. Okay. Hello po. So, ganito na lang. Tututukan namin to. Hindi kami magbibitiw rito hanggat hindi namin ma-rescue itong kamag-anak ninyo. Tsaka sisingilin natin ang anumang sweldo dapat. Ang sinasahod po namin ngayon, sir, kasi pandemic daw po, is 133 a day po. Sa akin, okay lang yun. Si Nonit, magkano kanyang kinukuha? Wala po, sir. Minsan lang po siya inaabutan ng 20 pesos. Tsaka po, sir, sabi po nung isang katrabaho po namin, sir, saka lang daw po siya inaabutan ng 20 nung nandyan na raw po kami, sir. Pero noon, wala. Tulog, kain lang, tapos trabaho. Opo, sir, yun po. Kung totoo man sinasabi, bastos. Ang kanang demonyo, mga putok sa buhong pendeho na to. Mga boss, kaninang umaga ay agad nagsagawa ng welfare check ang City Social Welfare and Development Officer ng Tugigaraw City sa PWD na si Nonit Antonio. Kasama sa ginawang pagbisita ang kapitan ng barangay na nakakasakop sa Villa Victoria Hotel na si Chairman Efren Mabuhay. Sinalubong umano sila ng lasing at galit na anak ng may-ari ng hotel na si Benjamin Conde. Bakit daw nagpabitag-bitag pa si Noraline? Eto, makikita ninyo ngayon. Walang audio. Galit na galit.
Para bang akala mo sila nagmamay-ari ng Cagayan at Tuguegarao? Parang akala mo untouchable, kung hindi sila pwedeng sitahin sa kanilang mga ginagawa. Habang dumadaldal sa galit, ay may hawak na gin, bote ng gin. Okay, makikita nyo. Ayun. Ito, panoorin natin ang buong kaganapan sa nagwawalang anak na may audio, mga boss. Panoorin. Panty ba? Para ka naman walang pinag-aralan. Palabang mo, panty mo. Diyos ko lang. Ito yung sinasabi nating wounded pride kasi nasanay ho sila na yurakan ang karapatan nitong PWD. Gusto ho nilang itago yung sekreto na wag nilang ilabas kung paano sila mananamantala. Yung pananamantala. Ito yung ngayon, ano? Maya-maya ay humarap din sa Tuguegarao CSWD at barangay ang mismong may-ari ng hotel si Victoria Conda. Yun naman pala. Handa raw makipag-usap sa bitag si Victoria upang linawin ang reklamong pangbubugbog, hindi tamang pagpapakain, hindi tamang pagpapasahod sa person with disability na si Nonit. Sapin muna natin ang barangay chairman na si Efren Mabuhay para dito sa buong detalye. Sa linya ng telepono, Kapitan Efren, Chairman, pakibigay nga ng update. Ano ba nangyari kanina nung pumunta ang mga taga-CSWD dyan? Nagkagulo, nakita natin ang video. Medyo pakibigyan ko kami ng update dito, Kapitan. Bali, ganito po yun, sir. Nung una, kami ng CSWD at ng owner ng hotel, ganun din si Sir Noni Antonio. Oo, at saka yung tatay. Kami po ang unang magkakaharap muna. Unang katanungan ko, regarding po dun sa complaint ni Ma'am Noraline Antonio na siya po ay sinasaktan at hindi pinapasa. Then, so pinatunayan ko dun sa owner ng hotel kung totoo lahat yung mga sinabi po ni Ma'am Noraline. So ang sabi po nitong si Ma'am Conda, walang katotohanan sapagkat itong si Sir Nonit, PWD natin, na hindi naman natin masabi kung anong klaseng PWD siya kasi hindi naman daw po kasi nagpa-check up kung anong klaseng PWD meron siya. Pero ang nakikita ko lang kasi is yung kanya, yung pag-iisip niya na parang hindi, parang ganun. So, yun po. And then, yun nga, itong itong pala si Ma'am Conda at saka itong Antonio family, hindi pala iba-iba, magkakamag-anak pala ito. Tama po. Opo, and then, nung dumating sila dyan sa hotel na yan, tinanggap po ni Ma'am Conda sila bilang naawa sila daw na sila daw po kasi ay mahirap doon sa kanilang pinanggalingang bayan and parang kinupkop na lang po nila itong si mga Antonio family. Sa ganon, makatulong naman itong si Ma'am Conda sa kanila. Pero yung sahod po kasi na sinasabi is hindi ko lang naitanong kung meron siyang monthly na sahod. Basta binibigyan na lang daw po kasi siya. Tapos pagkain, tapos binibilhan ng kung ano, and binigyan din ng tirahan doon sa loob ng compound ng hotel na yan. So yun po ang paliwanag po ni Ma'am Conda sa akin kanina. Okay. And yun nga, yung pananakit naman po na sumbong nitong si Ma'am Noraline is yung nananakit kay Mr. Antonio is hindi rin iba sa kanya. Kumbaga kapwa niya empleyado na kamag-anak din, pinsan, mga ganun daw. Okay. So yun po ang paliwanag nitong si Ma'am Conda sa akin dahil ang totoo talaga is wala palang iba-iba. So si Ma'am Conda, pamangkin niya si Nonit, yung may kapansanan. Tapos si Ma'am Conda, pinsang buo niya yung tatay ni Nonit, Antonio. Okay. And parang apo na rin yata itong si complainant na si Ma'am Noraline.
So, yun po. Pero yung nakikita nyong video na akala nyo nagkagulo, kwan yun. Anak po ni Ma'am Conda yun na ali-aligid na nakikinig. Tapos, minsan nakikialam. Kaya nga, sabi ko doon sa kwan ko kanina, yung tanod ko, patigilin mo yan. Istorbo. Okay. Patigilin mo. So, sinesenyasan ko yung tanod na kwan. So, yun po. Okay, yun yung ganito, nakita nyo doon. Kaya kami lumapit ho sa inyo, Kapitan Efren. Una sa lahat, ito'y trabaho ng DSWD. At hindi na ito. Tama naman, kayo testigo riyan. Kami ho'y humiling na isagawa yung welfare check. Ang welfare check ay tingnan ang kalagayan ng estado ng isang may kapansanan protektado ng ating batas sa ilalim ng National Council on Disability Affairs. Ito nga kuminsan ang pang-aabuso sa loob ng sinasabing pamilya ay nangyayari sa pamamagitan ng diskriminasyon o hindi tamang pagtrato. Maingat ho kami rito, Kapitan, na dapat mabigyan natin ng magandang ito'y kalinawagan at impormasyon o kaalaman ang nanunood ho sa atin sa buong bansa at sa buong mundo ng mga Pilipino. Lahat ho ng paliwanag tinatanggap ho namin kay Conda. Si Conda ho, importante dahil kami ho nag-iimbestiga at inilapit ho sa amin ang kaanak na siya ho'y binibigyan namin ng karapatan para magpaliwanag. Binibigyan ho namin ng karapatan marinig ang kanyang panig at pagpapaliwanag kung nga ba'y siya'y lumabag sa batas. Dito ho na napapaloob sa NAC, National Council on Disability Affairs, eto hong importanteng malaman. Kasi kung ignorante ho siya, well, ewan natin kung mapapatawad siya, paglabag pa rin sa batas yan sa karapatan nung sinasabing may kapansanan kay pamilya mo kadugo. So yung kanilang sinasabing, pamilya namin yan. Binigyan namin ng tirahan. Walang problema. Kahit naman po siguro tayo, kamag-anak natin, bibigyan natin ng sinasabing tirahan. Protektahan natin. Pero yung pagpapatrabaho ng 24/7, pagtatrabahuin mo, kung minsan pag nasasaktan, nakaabot ho sa amin, nagtatampo ho yung sinonit na parang bata, hindi lumalabas ng kwarto, kaya parang nagmumukmok, nagagalit ho sila. Hindi kumakain, kaya nasaksihan ito ng kanyang pamangkin. Yan, sinuntok daw siya, nagko-complain siya, nagsusumbong, may video ho kami. Nagpapakita, mismo yung sinasabing kaanak, yang pananamantala, pananakit, pang-abuso, dapat matuldukan. Ngayon, nangako ho sa amin si Tere Singson sa Assistant Social Welfare and Development Council Officer sa Tigigaraw na sisilipin at gusto ho namin makausap si Conda. Subalit yung videong pagwawala ho ng kamag-anak nila rin ni Conda, hindi ho maganda kasi nakikita sa camera. Hindi ho pwedeng magsinungaling ang camera. What you see is what you get. Hindi ho nila nirehistro na alam nila may kapansanan, may problema sa pag-iisip. Gusto na ho umuwi. Narinig nyo ho mismo. Pero ayaw ho nila. Bakit? Kumikita ho sila ng hindi tamang pasahod. Depensa ho nila, utang na loob nitong sinonet, na siya'y nagtatrabaho, pinalalamon, pinakakain, pinagaganda ang buhay niya. Pero kung tutusin, miserableng buhay nitong pobreng may kapansanan. Nakakaiyak ho ang istorya nito. Kung ako ho nandyan, talagang makakatikim sa akin ang sino man na may pang-aapi doon sa mga taong may kapansanan. Kaya ganito ho kami, Kapitan. Kaya sinasabi ko sa iyo, etong parting to, nakaabot ho sa amin, nag-imbestiga na ho kami. Tanong ko sa iyo, Kapitan, meron ho ba tayo mga kawani ng Social Welfare and Development Officer ng Tugigaraw na nangako na sila ay magbibigay ng update? Mabuti ka mo, nandiyan na ho kayo. Kasama niyo ho ba mga CSWD? Actually po, yun nga po, yung kasama kong ipinadala dito ay dalawang kawanidang ng CSWD po. Alright. So, sila po yung kasama namin na nag-imbestiga kanina. Ano ang nakita ho nila, Kapitan, sa pag-iimbestiga na? Nagsisinungaling ba yung pobreng, ito'y may kapansanan na sinonit? Nakita din nila na yung sitong si Sir Noni, sinasabi ni Noni sa harap namin na oo, inamin niya na nasasaktan siya. Ayun. And sinasaktan and then yun nga, may dagdag pa na hindi pa daw siya pinapakain. Ganun po. Gusto na ho nitong sinonit umuwi, hindi ho siya pinapayagan. Kung totoo Kapitan, protektado ho siya. Pwede ho namin sagawa yung rescue.
Kasi kung anong desisyon nitong pobreng may kapansanan, anytime pwede na siyang umuwi. Wala hong pwedeng humadlang yan. Bali, kuwan na sir, katatapos lang po ng pag-uusap namin na gumawa na po kami ng kasunduan na itong si Sir Noni ay iuuwi na ni Ma'am Noraline sa kanilang bayan sa Baggao. Okay. Sir, bago yan, may teka muna. Hindi po pwedeng iuuwi na lang yan. Maganda siguro, sir, dapat ang gawin nitong si Conda at saka kung sino man itong mga kaanak nila, malaki pa rin ang utang nila rito sa serbisyong iginugol nitong pobreng si Nonit. Bakit? Yes, itinanong niyo ho ba kung magkano ang sahod ng kanyang natatanggap? Hindi ba inaabutan lang siya ng 20 pesos, 20 pesos? So ngayon, kung papasok ko rito yung labor, doble banda ngayon to. Masisilipan sila ngayon dito. Baka mapasara yung sila Conda. Baka hindi lang ho dyan. Baka mabigyan ho sila ngayon na palagumbaga yung employment na parang kung hindi ho namin na-rescue dyan, baka perpetual servitude ang mangyayari. Walang katapusan pagsiservisyo at pananamantala. Ako ho, pag nagsalita dito, diretso, Kap, ano? Ngayon, Kapitan, pwede ho ba natin maisilip na papauwiin na ba nila? Ano naman yung serbisyong ginugol ng pobreng etong si Nonit? Kanina kasi sir, sumama sa amin yung isa sa mga kapatid ni Ma'am Conda. Bali kasi yung hotel na yan sir is corporation, so magkakapatid po may-ari niyan. The abusive one is the abusive all kasi korporasyon ho yan eh. Lahat ho sila ng mga incorporator, guilty by association kapag hindi ho sila bumalanse rito. Ngayon, parang abogado na ako dito sa mga sinasabi ko. Bawal saktan, bawal hamakin, bawal kutsain at paalaala ho to ng National Council on Disability Affairs sa publiko. Ngayon, narito ang pahayag sa iyo, Kap, na importanteng mapanood, marinig mo rin. Ang sinabi ho rito ng mismong National Council on Disability Affairs, medyo may kapansanan sa pagsasalita, pero maintindihan niyo ho ang kanyang sasabihin. Eto ho. Para mo sa alaman ng lahat ng tao ay may karapatang pantao at ang mga may kapansanan ay mas higit mo yan. Protektado mo tayo ayon sa batas ng ating Magna Carta of Persons with Disabilities. Hindi mo pwedeng saktan yan. Hindi mo pwedeng i-deprive sa trabaho o discriminate na ityapwera sila sa pamumuhay na dapat nilang nakakamtan. Lahat mo tayo ay may karapatan. Lahat mo tayo ay maaari nagkakamali. Ilagay lang po natin sa batas ang lahat ng ating ginagawa. Hindi po natin pwedeng ilagay sa sariling kamay natin ang batas. Bawal mo itong saktan. Bawal mo itong amakin. Bawal mo kutsyahin. Sa kaso mong ito na sinasaktan ay paglabag mo yon. May tamang pamamaraan upang disiplinahin tungkol naman po sa hindi magbayad ng sweldo. Kung halimbawa mo isang hotel yan, obligado mo yan na bigyan ng sweldo yan. Kaya dapat makita natin ano ba ang usapan nila. At mula doon sa usapan na yon ay malalaman natin kung may maglabag sa labor law. Patay-patay mo yan on equal basis with others. Kung ano po yung batas para sa mga able-bodied persons ay ganun din po sa mga may kapansanan. Tignan nila kung yung tinatawag nating fitness to work. Bago po nila kinuha ang isang may kapansanan, alam naman nila ang limitasyon nito. Dapat bago i-hire doon isang may kapansanan, alamin talaga ang kakayanan at bigyan lang ng tamang trabaho at tamang sahod. Kahit na po family member, bawal po abusuhin ang isang may kapansanan. Whether na malayong kamag-anak yan o malapit, pare-pareho po dapat ang tingin. Ngayon, Kap, ako ho mismo magsasabi, gusto kong alamin kung magkano lahat ang sweldo at arawan ng isang individual sa isang lugar na kapareho ng Tugigaraw. Magkano ho ang per day? Yung sinasabi natin. Dito po kasi sa probinsya namin o sa Tugigaraw, ang regular rate po dito sa labor, kako na lang sir, is 370 po. 370. Ilang taon na nagtrabaho itong
may kapansanan dito sa kanyang tiyahin o sa kanyang mga kamag-anak? At bakit 20 pesos lang inaabot sa kanya? Siya ba'y nakatikim ng Christmas vacation, holiday, Biyernes Santo, araw ng patay? Siya ba'y nakatikim man lang ng kunting pahinga? Na hindi, ngayon, another paglabag na yan, doble yan, overtime na yan. Ngayon, ang gagawin mo, Kapitan, gusto ko makita na nababawi itong pobreng si Nonit, yung kanyang pinaghirapan. Kung maaari, Kapitan, pwede ba natin sa pamamagitan ng inyong pakikipagtulungan sa amin, makausap na lang ang representante ng hotel? Sige po, sir. Dahil kanina po kasi habang nag-uusap kami nila, ano ho na pagkasunduan? Pauuwiin na lang, i-dispatcha nila ng walang bayad yung pobreng may kapansanan? Ang ginawa namin nila, Ma'am Noraline, is para mapagbigyan lang yung kahilingan lang po nito si Ma'am Noraline iuwi. Pero may kahilingan na uwi. Pero teka muna, may utang sila. Pwede natin bigyan ng linyang hotel encumbrance. Ako gagawa rito. Papepermahin natin yung hotel na yan na sila may utang ng halos 450,000, almost $500,000. Dito kay Nonit, dapat magbabayad sila. Dapat obligahin natin pabayarin yan. Kayo ho, nasa barangay, mamamagitan ho kayo rito. Ipatupad ho natin kung ano na naaayon sa batas. Agree or disagree ho kayo? Okay po, sir. Wala po problema dyan, sir. At kung kakailanganin nyo lang po ako, sir, okay lang. Tawagin nyo lang po ako. Siguro at this point, sir, hindi lang ho tawag. Kayo na ho mismong pupunta at kakatok, babalik ulit doon sa may-ari kung kinakailangan ho. Pero susubukan namin tawagan na may-ari ngayon. Sabi niya, pwede naman daw siya magpaliwanag sa amin. Gagawin ho namin. Dito sa parting to, kakausapin muna natin si Noraline. Opo, sir. Nagalit ba ang may-ari? Yung anak po, sir, nagmura po siya sa amin, sir. Bakit daw po kami nagreklamo? Bakit pag inumin nyo ba yung uncle nyo? Hindi rin ba pag mamaltratuhin na? Ina kayo, sabi ko. Okay. Okay, wag muna ikaw magmura. Okay. Hindi ba kayo nilait, sinaktan? Anong ginawa ng CSWD at ang barangay chairman? Ano po, bali pinaalis po nila doon po para po hindi po siya manggulo po sa amin. Anong ginawa ng nanay? Humingi ba ng despensa sa kabastusan ng kanyang anak na si Benjamin? Katukayo ko pa naman. Wala. Hindi po namin nakita si Ma'am Victoria po. Bali yung kapatid lang po ni Ma'am Victoria po yung nakausap po namin. Sino yung kapatid ni Victoria na nakausap ninyo? Si Tito Domingo po. Si Tito Domingo. Ano sinabi ni Tito Domingo nang kausap kayo? Mabait ba? Hindi ba isa si Tito Domingo ng bubugbog dito? Hindi po, sinisigawan po kami, sir. Sinisigawan kayo? Opo. Anong sinabi ng kapitan na sinisigawan kayo at anong sinabi nitong mga taga-CSW? May nagawa ba? Wala? Wala po, sir. So, tumitingin lang sila habang ang dami-dami nila dyan. Pagkataas, mga lintik naman to, puro lang pala itong mga forma, itong mga... Ako, sige, galitin mo pa ako, Noraline, para kagalitan ko itong mga potok sa buhong pendeho na to na nagsiservisyo sa gobyerno. Takot pa sila doon sa sinasabing lintik na Tito Domingo na to. Estela, ikaw na naman. Nasaan yung tao? Ikaw, pagod na ako sa iyo. Baka magsinungaling ka ulit. Bubulahin mo ako. Ay. Pag nakausap mo si Tito Domingo, sabihin mo, sabi ni Ben Tulfo, ikaw pisot, wag kang sisiga-siga. Kahit na tugigaraw yan, kaya kong liparin yan. Para makita kong kasigaan niya. Sa akin yung sigaw-sigaw na ko dyan, pag hindi ko siya. Tawagan muna uli si Kapitan kasi ibig sabihin nandoon pa sa nandoon pa. Ayan. Hello? Kap, magandang hapon uli. Si Ben Tulfo. Magandang hapon din po. Kap, si Tito Domingo nandyan bang sa barangay ninyo? Ay, nakaalis na po, sir. Nakaalis na? Kami po nandito sa barangay hall. Kap, tatanong ko lang sa iyo. Hindi ko gustong tabas ng dila nitong Tito Domingo na to. Akala siguro lang makakalusot sila rito. At saka hindi ko gusto rin itong pinangako nitong CSWD na magbibigay ng update. Mukha atang ikaw lang nakapagbigay ng update. Itong si Maria Tere Singson. Wala naman pala nagawa. Ako'y nagpapasalamat una. Pero Kap, hindi pa tayo natatapos dito. Kami, talagang tatrabahuin namin. Kung kinakailangan lumipad dyan sa Tugigaraw, gagawin ko yan, Kap. Hindi ako nagbibiro. Dadalhin ko lahat yung aking mga staff at security. Okay, sir. I look forward to see you, Kap. Okay? Okay. Yes, sir. Okay. Ingat din po. Okay. Well, tinututukan ho natin. Ayan, tuloy. Na-high blood daw yung may-ari. Hindi na ho namin kasalanan kung kayo na high blood dahil hindi naman yung trabaho para taasing blood pressure ninyo. Well, maghahalong balat sa tinalupan. Lalabas yung tigre. At ang tigre, walang pakialam kung sasabihin nyo bastos, busabos. Ganun din ako doon sa mga taong ganyan. Pag mabait, mabait din kami. Pag desente, desente rin kami.
sa lengguwahe ninyo tayo magkakaintindihan. Dahil ito ang nag-iisang pambansang sumbungan walang katulad. #ipabitag mo.